Hi, ka-coffee. Magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Uy, grabe naman to si Roque. Si Roque mas marunong pa sa Dutch government. Mas marunong pa sa gobyerno ng The Netherlands. Talagang ang yabang talaga no? Balwarte ko to. International Court, balwarte ko to. At hindi nyo ako maaaresto. Kahit meron pa kayong warrant of arrest, hindi nyo ako maaaresto. Ganyan kayabang itong si Roque. Ito, pakita ko sa inyo ka-coffee. Napakayabang, ubod ng yabang. Ito, mayroon siyang statement dito Yan, sa trending central. Kung hindi nyo pa nababasa yan, basahin ko ha. Kahit ano pang red notice alert nila, baliwala. Miski meron pong ganyang pong mga pulis na Interpol ang magpapatupad yan dahil dadaan pa rin yan sa local na mga pulis, and in the case of the Netherlands, they know very well what the Convention of Refugees and Asylum Seeker says. Naninindigan siya dyan In-explain na natin yan ng isang araw kasi nakuha din natin dyan kay Ma'am Carclea na may exemption dyan, may criminal case ka dito sa Pilipinas at i-insist mo in the first place, hindi pa granted yung asylum mo. Kung granted na yan, maintindihan pa natin yan, pero kaka-apply mo pa lang at naninindigan siya. Mas marunong talaga siya dito sa gobyerno ng The Netherlands. Sige, balikan ko ka-coffee yung post niya. Ubod ng yabang ito at ang masaklap, ayaw pa rin tumigil. Di ba? Kung ikaw, dehado ka na, kahit pa paano, magkocontrol ka ng pananalita mo, hindi yung sasayaw ka pa ng bangag, 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 ngiwi, 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 butod. Napakabastos nito ni Roque. May analysis din dyan mamaya ka-coffee, si Mark Ian, yung kasama natin, pag-usapan din natin yan, maganda rin yung kanyang analysis. Teka ha, hanapin ko lang itong post niya ito. Ito yung sinasabi niya. Punta kayo sa page niya, mababasa ninyo. Baliwala ang red notice. O, di ba? Kala mo talaga siya presidente Kala mo head of state kung magsalita Kala mo head ng Interpol O ganyan din sinasabi nila kay Digong O baliwala yan, ano nangyari? Nasaan si Digong ngayon? Di ba? Hindi kayo naniwala na may warrant of arrest. In fact, ang nagsabi kay Digong, si Harry Roque nagsabi na walang record yung Interpol. Ano nangyari kay Digong? Nakulong. Sige, maganda yan. Kahit pa paano, blessing in disguise, no? Si Harry Roque, naniniwala siya na hindi siya maaresto. Maganda yan, para kampante siya. Di ba? Baka mabubulagta na lang siya, magugulat na lang siya, nandiyadyaan na ang huhuli sa kanya. Sige, naninindigan siya. Ganito rin ka-coffee, yung statement niya kay Digong na wala raw sa red notice yan. Baliwala ang red notice. Nilinaw ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi arrest warrant ang Interpol red notice at wala raw epekto ito sa kanya bilang isang asylum seeker sa The Netherlands. Giit niya, nasa Dutch government ang kanyang pasaporte at hindi siya lalabas ng Schengen territory. Oy, talaga ha? Hindi ka lalabas dyan, panindigan mo yan ha? Baka pag nahuli ka dyan. Ayon kay Roque, kahit may red notice, desisyon pa rin ng lokal na pulisya kung ito'y ipatutupad. Ganyan kayabang. Talagang siya ang nasusunod sa mga statement niya, pero sa totoong buhay hindi. Ganyan siya ka very know-it-all. Yan, know-it-all na very pa. Very know-it-all. Hindi ako pwedeng arestuhin. Hindi yan ipapatupad. Kahit may red notice. Sino ka? Si Digong nga na dating presidente, na-aresto Desisyon pa rin ng lokal na pulisya kung ito ay ipapatupad. Paano kung mag-desisyon yung lokal na pulisya? Ipa-aresto ka dahil nanggugulo ka dyan sa The Hague. Magagalit ka sa The Netherlands government pag isurrender ka ng The Netherlands government. Malamang sa malamang yan ang mangyayari. Tingnan mo, magagalit siya sa gobyerno. Sasabihin na naman yan, violate ng The Netherlands government yung kanilang convention, refugees convention, etc. etc. Malamang yan ang sasabihin yan. Pag isinurrender siya ng The Netherlands government sa gobyerno ng Pilipinas na hindi na malayo yan ka-coffee, surrender yan, galit na galit yan. Tingnan mo, hindi na lang kay PBBM magagalit yan, pati sa gobyerno ng The Netherlands magagalit yan. Ayon kay Roque, kahit may red notice, desisyon pa rin ng lokal na pulisya kung ito ipapatupad. At sa The Netherlands, alam daw ng mga otoridad ang karapatan ng mga asylum seeker. Kahit ano pang red notice alert nila, sabi ni Roque baliwala. Yabang baliwala. Babalikan natin tong statement na to pag nahuli na to. Miski meron pong ganyan, wala pong police na Interpol ang magpapatupad yan dahil dadaan pa rin yan sa lokal na police. And in the case of the Netherlands, they know very well what the Convention of Refugees and Asylum Seekers says. Sabi po ni Harry Roque. Sige, parindigan mo yan. Ang problema, yung pasaporte mo.
ipapakancel na. Nabasa niyo na ba yan? Teka. Ipapakancel na po yung kanyang pasaporte. Nakita ko yung kagabi. Wait lang, hanapin ko ha. DOJ. Para hindi siya makaikot-ikot. Kasi tinan mo, kung ganyan siya kabastos, until now, sobrang bastos, maganda na yan. Ayan, makancel na yung kanyang pasaporte. O ito, headline pala ito ng Inquirer, Inquirer.net. DOJ to work on cancellation of Roque's passport. Sabi nga ng mga netizens, bakit ngayon lang? Chillax lang kayo, kaka-issue lang ng warrant of arrest, di ba? Ang mangyayari din yan. DOJ to work on cancellation of Roque's passport. The Department of Justice will move for the cancellation of the passport of former presidential spokesperson Harry Roque. Ito real talk sa totoo lang. Kung hindi ganyan kataklesa si Harry Roque, kung hindi ganyan katabil, that's the term, no? Yung hinahanap kong term. Kung hindi ganyan katabil yung dila ni Harry Roque, hindi mangyayari sa kanya to Kaso sobrang bastos talaga Walang ginagalang, kahit sino. Walang ginagalang, ganyan ka, anong tawag dyan? Demonyita siguro ang tawag dyan Itong si Harry Roque. Pero mo, presidente, sasayawan mo ng bangag, butod, ngiwi, at kung ano-anong bintang ang paggagawan mo. At ang masaklap pa, gagawan mo pa ng fake news. Gagawan mo ng peking full buron video. Ganyan kabastos tong Roque na to. Tapos sasabihin niya, political persecution. Ala ka, girl, i-assess mo yung sarili mo. Politically persecuted ba yung ganyang ugali? O di ba deserve yan? O, antayin natin. Deserve mo talaga itong maaresto. Roque is the subject of an arrest warrant issued by a Pampanga court for qualified human trafficking. Non-bailable to mabigat na kaso ito. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said he has yet to sign documents on the matter but assured that the DOJ would work on the cancellation of Roque's passport in order to compel him to return to the country and face the criminal complaints against him. Si Harry Roque ay isang accused human trafficker. Giingat kayo dyan Accused human trafficker. Until now, pugante. Yan si Harry Roque na until now, napakayabang. Asking the court for cancellation of Roque's passport will be similar to what it did to former Negros Oriental Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Na hindi rin na magiging magkasundo yan, di ba? Si Harry Roque at si Arnie Teves, hindi rin magkasundo yan. Remember, di ko ito makakalimutan sabi ni Arnie Teves. Kasi si Harry Roque that time, bumibira kay Arnie Teves yan Sabi ni Teves, tumigil ka. Kung hindi ka tumigil, ibubulgar ko yung kalokohan mo. Tumigil si Roque. Talagang may kalokohan talaga itong si Roque. Kaya tumigil yan. Teves' passport has been cancelled by the Department of Foreign Affairs in compliance with the ruling of the Regional Trial Court of Manila, which declared that his right to travel can be impaired since his case involved public safety following his designation as alam nyo ka-coffee, dineclare siya bilang isang terorista ng Anti-Terror Council. Iba naman itong kay Roque. Pero ako naniniwala ko dapat ma-cancel ka-coffee. Dapat ma-cancel itong pasaporte ni Harry Roque. Kasi tira mo, napakayabang pa rin di ba? Ayaw pa rin tumigil Dapat kung ako, maglalaylo ako niyan Sobrang bastos. Pero sila ni Maharlika, napakabastos nitong dalawa to. Yung bunga nga napakatabil. Ito maganda analysis ni Mark Ian. Kasama natin to si Mark Ian Mark Ian, yan. Puntahan nyo sa page niya, Mark Ian. Follow nyo na rin ka-coffee. Ang ganda ng analysis niya dito patungkol kay Harry Roque. Kasi yung claims ni Harry Roque, sinasabi niya, itong ginagawa ng gobyerno ay para patahimikin siya. Di ba? Bakit? Ang pinupunto ni Mark Ian dyan, kung ginagawa pala ng gobyerno na patahimikin ka, bakit until now napakadaldal mo? Bakit until now napakaingay mo? Akala ko ba pinatahimik ka ng gobyerno? Truth check. Walang ginigipit, may iniimbestigahan. Sabi ni Mark Ian Attorney Harry Roque claims he is being silenced by the Marcos administration through bogus and non-bailable charges. Noon niya pa paninindigan yan. Hindi niya kinikilala yung mga human trafficking charges sa kanya. Dahil yan daw po bogus at ito ay political persecution lang. Pero tanungin natin, tahimik ba siya? Magandang point ni Mark Ian in fairness Sabi mo, pinapatahimik ka ng gobyerno, hindi ka naman tahimik. Gawa mo lang yan. Hindi. Araw-araw may banat at kabastusan against the president. Mas maingay pa siya sa social media kaysa sa mga alagang baboy sa probinsya. Ganda nito Mark Ian
Here's what he is telling to the public. May mga kasong isinampa laban sa kanya. At wait. Here is what he is not telling to the public. Kinukubli niya. Hindi niya sinasabi. Diba? May mga kasong isinampa laban sa kanya na may kaugnayan sa illegal na pogo operations. Malinaw yan. Na-establish na yan ka-coffee sa investigasyon ng Quadcom na si Harry Roque ay connected sa pogo operators. At si Harry Roque ay nag-aabogado para sa mga pogo operators. Sinabi mismo ni Panelo yan. Even si Panelo na isang DDS na Duterte supporter, pareha sila ng kampo, nagsasabi na it seems that Harry Roque is a pogo lawyer. Sinasabi ba ni Roque yan? Bakit hindi siya proud dyan? May mga operasyon na sangkot sa human trafficking. Definitely, andyan na yung kaso. Na-determine na yung probable cause. Scamming. Nako, napakaraming na-scam nito. At pang-aabuso sa libo-libong dayuhan at Pilipino. Bakit ayaw sabihin ni Roque yan? At ang pinakamasaklap, di umano'y kumita ng bilyon si Roque mula rito. Di umano, kumita ng bilyon si Roque mula rito. Sabi po sa analysis na ito ni Mark Ian, ha. So ang ginagawa ng gobyerno isn't about silencing. Correct. This is about the people asking, totoo bang may kaugnayan siya at yumaman siya sa likod ng illegal na pogo? Ako naniniwala totoo. Alam mo kung bakit? Lumabas sa Quadcom, biglang angat ng yaman niya, ang dami negosyo, di ba? Iba't ibang pangalan tinatago pa yung negosyo yung negosyo niya sa Bataan. Land grabbing case, may kaso sa ombudsman, Yumaman si Harry Roque ng todo nung panahon ni Digong kasi ginagamit niya yung kanyang posisyon bilang presidential spokesperson para mag-close ng deals, para makakuha ng mga kliyente. Siguro yung pogo ginamit niya rin kasi legalize yan ng panahon ni Digong Niligal yung ginawang legal yung pogo operations na yan Yumaman talaga siya dyan. Ano yung proof? Salin niya. Statement of assets, net worth and liabilities. Salin, statement of assets, liabilities and net worth. Sorry, baliktad. Sobrang yaman siya. At may mga undeclared pa dyan. Sabi ng Quadcom, bakit bigla kang yumaman? Kasi ang patunay, kasi government official ka Kaya mahirap pag nasa gobyerno ka, sisilipin bawat angat ng pera mo. Now, sabi niya, nagbenta kami ng properties, nagbenta kami ng malaking lote, prime lot, dyan sa Paranaque, sa Paranaque or Sukat. Sabi niya, sa pamilya namin yan. Now, hiningihan siya ng patunay. Asan yung patunay na nagbenta ka? Sige, pakita mo sa amin. Deed of sale, ano ba yan? Kung ano man yan, dokumento na nagsasabi nagbenta kayo ng lote para ma-justify mo yung biglang yaman mo. Hindi na nagpakita. Hindi na nagpakita si Roque sa Congress. Nagtago na. Hindi na sumulpot. Yan, na-cite in contempt siya. Tapos magugulantang tayo, ang immigration, walang records. Nakalabas na pala ng Pilipinas. Diba? Backdoor ata dumaan or paano ba lumipad yan? Sumakay ba ng walis tingting yan pero babagsak yan kung walis tingting? Biglang nagtago. Ikaw, kung malinis ang konsensya mo, kung inosente ka, magtatago ka ba? Kaya tatawanan siya ni Laila de Lima. Ang sabi sa kanya ni Laila de Lima, hanapin mo yung kaso mo. Si Laila de Lima, kinulong ninyo. Pero hindi siya nagtago sa ibang bansa, hindi humingi ng asylum. Si Roque, may kasong kriminal, may kaso dyan sa ombudsman, cited in contempt ng House of Representatives, may land grabbing case. Human rights lawyer yan Human rights lawyer, UP professor sa UP. Tapos nagtatago. Tapos sasabihin niya wala siyang kasalanan. Sir naman itataya mo ba yung credentials mo? Itataya mo yung reputasyon mo? Hindi mo lilinisin yung sarili mo at magtatago ka? Kung ako may ganyang credentials, hindi ako magtatago. I have too many to lose. Diba? Bakit ako magtatago? Malinaw kung bakit siya nagtatago. Guilty. Guilty siya sa mga, actually hindi bintang ito may probable cause Guilty siya sa mga reklamo sa kanya, sa mga complaints laban sa kanya. Kaya siya nagtatago. Kaya nga humihingi ng asylum dyan sa the Netherlands Kasi nagdesisyon na siya na hindi na ako uwi ng Pilipinas, dito na ako maninirahan sa the Netherlands. Hindi naman siya pinapasok sa Amerika. Ang dami na ipon. Bilyonaryo yan si Roque. Kahit magtrabaho yan, kahit magsisigaw-sigaw-sigaw lang yan dyan sa dahig, sa harap ng dahig.
ng bangag, butod, ngiwi. Yan lang naman ang ginagawa niya. Kahit yan lang ang gawin niya sa buhay niya dyan, hindi maghihirap yan dahil maraming naipon yan. Napakabastos pa ng bunganga. Alam mo kung paano makakabalik yan sa Pilipinas? Once na si Sara Duterte maging presidente. Yan lang yan eh. Kasi close siya ni Sara eh. Kaibigan ni Sara eh. Once naging presidente na yan si Sara Duterte, if ever, worst case scenario, maging presidente si Sara, that's the time na makakauwi si Harry Roque. Diyan lang yan makakabalik ng Pilipinas. Pero within this administration, until 2028, hindi siya makakauwi. Aarestuin siya, kulong siya, non-bailable yan. Yun nangyari kay De Lima, o sige, makulong, ilang taon si De Lima na kulong, 6 na taon, makukulong din yan. Kaya nga hanggat wala si Sara sa posisyon, nandyan lang yan, magtatago lang yan dyan sa Europa. Pero kung ako si Roque, mananahimik ako, control ako ng bastos ng bunganga. Kasi napakabastos ng bunganga nitong Roque na to. Paano kayo respeto ng mga estudyante mo? Diba? Paano kayo respeto ng mga anak mo? Sige, mga anak mo na lang. Kung ganyan ang ugali mo, all over the media, all over social media, lahat yan. Binabash ka. Magiging proud ka pa ba sa sarili mo? Dahil sa kabastusan mo, pambabastos sa gobyerno, pambabastos sa presidente. Diba? Paano ka magiging proud sa kanya? Ay nako, Roque. Sana maaresto ka na. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion. May mga nais kayong sabihin, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang. Marami na po tayo sa Facebook. Dumarami na tayo. 71,000 na tayo ka-coffee. 71,000 na po sa Facebook. Yung mga nasa YouTube, of course, marami na tayo sa YouTube. 430,000 plus na tayo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa TikTok, subscribe na rin po kayo ka-coffee. I-search nyo lang po. I'll see you in the next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.